Alam ni alias Karen na may 5 taong ka-long distance relationship itong si Harvey. Pero ito pong si Karen, siya pa ang nagkaroon ng lakas ng loob na sulsulan si Harvey para tuluyang hiwalayan ang kanyang jowa. Ang jowa nitong si Harvey for 5 years. Aminado rin si Karen na may nangyari na nga sa kanilang dalawa nitong si Harvey na gusto niya. Kahit na 2 buwan pa lang ang kung anumang namamagitan sa kanilang dalawa. Kaya naman mula po sa malayong lugar ng Mandaluyong, ay dito lang pala yun. Hindi ko na sasabihin kung saan dito. Kausapin po natin ang ating kapatid na si Karen. Ba't mo naman nagawa yan, Karen? Magandang tanghali sa'yo, Karen. Yes, good afternoon to Kuya Boy. Oo, Karen, medyo pakilayo ng konti ang bibig sa mouthpiece para mas malinaw yung labas ng boses mo, ha? Para maganda pa naman yung boses mo. Ayan, Karen. Sorry po. Oo, itong si Harvey, linawin ko lang ha, ay meron na siyang 5 years na long distance relationship. Taga-saan ba yung girlfriend nitong si Harvey? Taga-province po, Kuya Boy. Malayong probinsya, sa Visayas ba? Sa Mindanao ito? Ganong kalayo? Yes po, sa Visayas po. Yes, ayan, saan mo ba nakilala itong si Harvey? Actually, Kuya Boy, nagkita po kami sa isang grocery store. And somehow, he helped people to get the item kasi di ko pa abot kasi shorted lang po ako. And then we met for the second time around sa isang fast food chain. So I asked him as a friend to sit with him since nakita ko po na mag-isa siya. And then we talk together, got each other number and social media accounts po. And then since then, ayun po, doon ko po siya na. So second time around, doon po kami nagkita and then doon po kami nagkakilala ng maayos. I understand that you you speak the language very fluently, ha? Ayan, and sometimes very wrongfully also, ha? Hindi, joke lang. Ayan, pero Karen, ano bang pinagkakaabalahan sa buhay? Right now I'm working pa sa isang corporate office. Sa isang? Sa isang corporate office po as copyright. Corporate. Corporate. It's corporate office. Okay. Yeah. Ayan. As an assistant. As an assistant. Yun. Okay. Karen, so yun nga, tinulungan ka na meron lang abutin doon sa shelf. Bakit naman kasi ano bang height mo? Lang po, 4'9". So, bubaba lang. Uy, wag mong tatawanan ng 4'9". Hindi kayo nagkakalayo ng misis ko, ha? Pero nasa 5 naman siya. Flat nga lang. Kapraso lang yun. Pero hindi. Okay, sabi mo nga kanina, medyo short ka, tinulungan ka niya. Paano naman yun? Saglit lang yun. Ilang segundo lang na enkwentro yun, ha? Paano nag-prosper into something else? Yung, relationship ninyo, nitong si alias Harvey? Yun nga po, Kuya Poy. We met the second time around po sa isang fast food chain. Doon ko po siya nakilala. At the time po, alam ko na po na may girlfriend siya. And then, we got each other number po, Kuya Poy. And then, since then po, we started calling each other more often. And eventually falling in love po. Nung una po, Kuya Poy, sandali. Feelings ko for him. Knowing what... Sorry, Karen. Yes. Slowly. Hindi ko alam kung masyado ka mabilis magsalita o mabagal pumoseso yung utak ko, ha? Pero dahan-dahanin natin. Dahan-dahanin natin yung pagkikwento. Okay, kasi tatanungin ko, nung nagkita kayo sa grocery store, hindi naman kayo, kumbaga, nakita mo lang siya, naging pamilyar na siya sa'yo. Okay? The second time na nagkita kayo sa fast food chain naman, kung saan hindi naman kayo sabay na pumunta ron, at nagkita na bati ang isa't isa, sinong unang lumapit ba? Who approached who first? Siya ba o ikaw? Ako po, Kuya Poy. Ikaw ang nag-approach sa kanya and then nagkakuhanan kayo ng cellphone number. Yes po. Okay. Pagkatapos nun, nagkakwentuhan na. Kasi kanina, napakabilis sa mga pangyayari. Sabi mo, nung nag-usap kayo sa fast food chain, eventually, fall na kami sa isa't isa. Ang bilis naman nung kwento. Siyempre, kailangan papasukan natin yan ng mga no? So yun, ikaw ang nag-initiate ng communication. Bakit ka naman nag-initiate? For friendship lang ba? Or natipuhan mo na siya the first time you saw him? Nung una po, Kuya po, is for friendship lang po.
Okay? O pagkatapos, ano nangyari doon sa mga chat ninyo? Aminin mo na, Karen. Kung ikaw talaga ang nag-initiate nung chat, there's nothing wrong with that, di ba? Ikaw naman ay thankful lang at siguro sa isang area lang kayo nakatira, ano? Kaya madalas kayo nagkikita, yun eh. Pero sino ang nanligaw kanino? Sige. Actually, Kuya Poy, ako po nang nagkagusto kanya. But then, later on po, na parang nag-start na rin po yung sa kanya. Ayan, umamin ka na, alam mo, gusto kita. Papaano nga? Kwento mo nga sa amin. Paano mo inamin yan? Well, nakikita na po kami, Kuya Poy, sa labas. Pero di pa po kami nun. Parang as friends pa rin po kami nung time na yun. And then, pero nabanggit na sa'yo na meron siya. We decided to eat together po. And then, somehow sinabi ko po sa kanya na Harvey, na may gusto akong aminin sa'yo na yun, may gusto ako sa kanya. Pero, knowing na may girlfriend ka, parang di ko push yung feelings ko for you. But then, si Harvey po parang keep on messaging and calling me na weekend person naman po yung relationship namin since LDR naman po sila no long-time girlfriend niya na 5 years. Ikaw naman kasi naglawit ka ng malaking pag-asa eh. Pero sige, nandun na yon at ikaw naman bumigay. Yes, sa makatuwid, bumigay. Ilang beses na bumigay. At nanghina at napahiga na lamang hanggang sa tinulungan ka ni Harvey. Ilang beses na lang nangyari yan, Karen? Ilang po kayo po, sorry? Ilang beses nang may nangyari kasi inamin mo sa amin dito, may nangyari na. Yan, ilang beses na rin, marami na. 3 times po kayo po. Ayan, pero kapag ka nangyayari yun, di ka ba nakukonsensya na meron kang isang kapwa mo babae na, alam mo na sinusulot, ganyan? No, may times po na nakonsensya ko, Kuya Poy. Pagkatapos na. Di ba? Pagkatapos na nakakonsensya, ha? Pero sa una, hindi muna. Tama ba, Karen? Yes po, Kuya Poy. Yan. Tama yan. Pero sige, eto na nga. Sabi mo rito, inimpluwensyahan mo itong si Harvey na hiwalayan ang kanyang jowa dahil kayo ba ay magjowa na rin? Yes po. Ano ang sinabi ni Harvey? Sinabi po sa akin ni Harvey na parang tatapusin niya po muna yung relasyon niya with his long-time girlfriend and then so para po kami na lang po dalawa yung sure na. At ito pa ang tanong ko, naniwala ka naman? Yes po. Naniwala. Meron kang proof ng conversation nila na umpisahan niya na, ganyan? Ang sabi niya po is, i-call niya po si long-time girlfriend niya po or may message siya po and then screenshot niya po yung message niya na nag-agree po si long-time girlfriend niya for her na mag-end na po yung relationship niya. Nag-agree daw? Nag-agree? Hindi po. Hindi pa po siya nag-agree. I mean, sabi po ni Harvey, yung proof po na i-ano niya sa akin na mag-screenshot daw po siya na if mag-agree po yung long-time girlfriend niya, na i-end niya yung relationship nila, then yun niya po yung parang proof niya for me na okay po sa side ng long-time girlfriend niya na mag-end na po sila ng relasyon. Sige. Alam mo, Karen, marami ang mga nagiinit ang ulo sa napapakinggan mong kwento. Alam mo naman yung nangyayaring ganito because as of the moment, tanggap mo ito, Karen, dapat tanggapin mo ang statement na ito. Ikaw ay kumakabit lang dyan sa relationship na yan. Yes, hindi pa sila kasal, pero ikaw ay yung spare tire, ikaw yung extra, ikaw yung sumisingit dyan sa maganda sana na pinagsasama ng dalawa because ikaw man ay guilty na gumawa ng paraan para isiksik yung sarili mo sa ganyang klase ng sitwasyon. Naintindihan mo yan, Karen? Kung ano ang mga sasabihin ng ating mga kapatid, di ba? Yes po, Kuya Poy. Okay. Ka ba makakahanap ng iba? Well, nagustuhan ko pa yung personality ni Harvey. Hindi mo ba gusto na mag-grocery ulit at magpaabot ulit sa kung sino mo matipuhan mo? Baka single na next time yung matsyempuhan mo? Maybe we can
try po, Kuya Poy. Yeah, you can try. Ayan. Pero sa ngayon kasi, no, nakikita talaga natin dito, Karen, ay maling-mali yung ginagawa mo. At para kang, you can just imagine. Ito imaginein mo na lamang ang mangyayari kung sakasakali na ikaw ay in a relationship na with Harvey. Hindi ka ba magtataka o hindi mo ba pagdududahan siya kapag gawin niya rin sa iyo yung ginawa mo sa kanya? Hindi ba para mahirap din 'yon? Well, Kuya Poy, naisip ko na din po yung karma. Is it worth the risk? No po. Ibibigay mo ba ang 100% mo sa isang lalaki na alam mong ganun lamang din kadali na magtaksil doon sa kanyang karelasyon for, 'di ba? Para sa isang katulad mo. Kaya mo ba 'yon? Actually, Kuya Poy, napapaisip na rin po ako right now if kukontinue pa po namin yung relationship ni Harvey. Ayun nga, alam mo kasi, kesa naman ikaw ay gusto mo bang makalbo, gusto mo bang masabunutan, gusto mo bang mabugbog dyan, o gusto mo ba, baka gusto mo dito sa kabilang programa kay Senator Raffy Tulfo. No, baka diyan kayo mareklamo, 'di ba? Yung mga ganyang iwasan natin 'yan. Alam ko masarap, alam ko na in love ka na, alam ko na talaga napaka-special ni Harvey para naman gawin ng isang babae yung ganyang eksena sa buhay. But it's too early in the day. Para sabihin na in love ka na and he's worth all the risk, ganyan, hindi mo alam kung anong ugali nung babae na karelasyon niya, kahit pa long distance yan. Kung sumugod yan dito, may mga kamag-anak, may mga paano yun? Anong gagawin mo? Kaya mo ba? Sabi mo nga kanina, tinatawanan mo yung sarili mong height, 4'9", sabi mo? Opo. Maliit lang po ako. Paano kapag ganun na nga, hindi na nga kalakihan, nabugbog pa. Paano yun? 'Di ba? Isipin mo yung mga instances na ganyan. Sabi ni Sarah Gonzalez, ito lang ang masasabi ko sa iyo, Karen. Walang kasiguraduhan na iiwan niya talaga ang girlfriend niya para sa iyo. Dahil kung mahihimasmasan lang itong si Harvey, sa huli, ikaw pa din ang talo dahil mas madali ka niyang iiwan dahil ganun ka lang niyang kadaling nakuha. And that's true. Naintindihan mo yun, Karen? Yes po, Kuya Poy. Ang bata mo pa naman, 24 years old ka pa lang. Tingin ko naman ikaw rin ay decenteng babae pero kumbaga ay nabulag lamang dito sa ibinigay sa iyo ng pagkakataon. Ha? Are you willing to change, Karen? Yes po, Kuya Poy. Pagkatapos nitong pag-uusap natin to, itataas mo ba ang integridad na nasira nang dahil sa akala mo'y in love ka na dito sa isang lalaking itong si Harvey? Dahil nga kasi inoffer mo rin yung sarili mo eh. Kaya mo bang ibalik yung integridad now na? Hindi po, Kuya Poy. Hindi pa? Hindi mo pa kaya? Hindi po. Hindi pa. So anong gagawin mo ngayon? Anong plano mo? Right now po, Kuya Poy, parang kausapin ko po si Harvey na we should end this situation po namin. And then, na dapat po is, from the start naman po is, mali po yung talagang ginagawa namin. So we should stick with, siguro po, stranger po muna kami. And then, mag-focus po muna ako sa sarili ko. Para ma-retain yung integridad ko pa nagawa. I mean, I know it's wrong, pero I'm really sorry po dun sa long-time girlfriend niya po ni Harvey for what I did. And yun po, Kuya po, kakausapin ko po si Harvey. Ayan, I'm glad na nare-realize mo itong mga bagay na ito pagkatapos nating mag-usap, Yan yun eh. It all boils down to self-respect at yung respeto mo sa kapwa mo babae. Tama? Dahil gugustuhin mo na ikaw ay respetuhin din ang kapwa mo babae kapag ka ikaw ay nasa isang maayos din na relasyon. Yes. Ha? Ayaw ng mga kababaihan na kayo ay nasasabihan ng malandi. Pero yun ang nagawa mo. Nagawa mo na minsan, hindi masarap sa
sa pakiramdam, sa tenga na ikaw ay masasabihan ng ganon. Pero I'm telling you, Karen, yung sarap na yan na naramdaman mo ng konting panahon, yan din yung magsisilbing lason para ibato sa'yo in the future na mga makakarelasyon mo o dun sa mga makakabisto dyan sa ginawa mo. Ha, Karen? Yes po. Huwag ka sana malason doon sa akala mong masarap na tinitikman mo sa ngayon. And I pray na umalis ka na sa ganyang klase ng sitwasyon.